Sa ngayon, kamustahin natin ang sitwasyon sa Davao Oriental matapos ang dalawang malakas na pagyanig. Makakasama natin si Governor Nelson Dayanghira. Magandang hapon po, Governor. Si Luisa Erispe po ito, kasama si Kenneth Pasyente ng Integrated State Media. Hello? Opo, Gov, ngayon po ay naideklara na ang state of calamity sa Davao Oriental. Kamusta po ang sitwasyon dyan, lalo na doon sa bayan na pinaka-naapektuhan nitong lindol? Actually, tuloy-tuloy pa rin yung inventory natin, no? Yung inspection natin sa mga structure para makuha natin yung tamang impormasyon. But so far, may mga partial report na tayo na padala natin sa central office. Gov, ngayon pong naideklara nyo na nga po yung state of calamity, syempre magagamit nyo na po yung pondo para makatulong sa ating mga kababayan. So far, sir, ano po yung mga tulong na naipaabot na po natin sa mga kababayan nating apektado? Unang-una, yung pagbili natin ng mga drinking water, yung mga bigas and canned goods, yun muna so far ang inuna natin para ipahatid kaagad sa iba-ibang bayan para maibigay tulong sa ating mga kababayan. Gov, based sa initial reports, ilan na po yung apektadong mga residente ngayon sa Davao Oriental? Meron po bang mga nananatili sa evacuation centers o inilikas na hanggang ngayon ay hindi pa nakakauwi sa kanilang mga tahanan? So far, as of now, nandito ako sa bayan ng Tarragona. No? Marami pa ang mga evacuees dito. Ayaw pang umuwi dahil sa takot nila na baka magkaroon ng aftershock or bagong lindol. Especially yung mga bahay na tabi ng dagat. Takot na takot sila magkaroon ng tsunami. So kaya natili sila sa mga evacuation center. Kaya patuloy naman ang pagbibigay natin tulong sa mga nabiktima nitong earthquake. Gov, may mga kalsada po ba na nasira, mga tulay dyan po sa Davao Oriental na hanggang ngayon ay hindi madaanan? Sa ngayon, magkano na po kaya yung naging damages nitong lindol sa Davao Oriental? Based sa initial report na tanggap ng aking opisina, from the DPWH, from District 1 and District 2, meron tayong bridges na may mga bitak-bitak. So under assessment pa, meron tayong mga daan na may mga bitak-bitak rin yung sibintong karsada. Meron naman tayong mga landslide going to different barangay. But so far so good po ang ating national highway na dadaanan na kahit na paano, may mga portion lang na one side lang ang pwedeng daanan. Mga darating pong tulong, madaling makakapasok yung tulong dyan sa Davao Oriental? Yes po, pangalawa po, meron tayong airport sa Mati City. Expected namin this afternoon maglaland ang C-130. Sa mga paaralan, Gov, may mga nasira po ba tayong mga eskwelahan? Magde-declare po ba kayo na mawawalan muna ng pasok sa Lunes? Actually, marami pang mga school na damaged, ang iba partially damaged, no? Not unless na hindi ma-declare ng ang mga school, temporary wala muna tayong pasok. Gov, dun sa mga linya po ng kuryente, lahat po ba ng mga bayan o syudad dyan ay meron na pong supply ng kuryente sa ngayon? Dahan-dahan bumabalik na po. Ang problema ko, yung ibang mga barangay, wala pa rin supply dahil maraming poste ng kuryente ang natumba. So far within the along the highway, maganda naman yung daloy ng kuryente paminsan-minsan on and on. Sa inyo pong pag-iikot, sabi nyo nga po nag-iikot kayo ngayong araw. Ano po yung nakikita nyong pinakakailangan ng ating mga kababayan na naapektuhan po ng lindol at paano nyo po ito tinutugunan sa ngayon? Sabi ko, ang number one na kailangan namin, tubig, kain, shelter. Nagpapasalamat naman ako sa mga national agencies and other volunteers na nagbibigay tulong, no, tulad ng DSWD ko sa bayan ng tayo kung saan temporary nandoon ang mga evacuees natin.
Okay. Gov, kamusta po yung ating mga ospital? Meron na po bang mga, kamusta po, puno po ba? May mga sugatan po bang nakauwi na? At ilan po yung updated ngayon na nawawala o nasawi? So far, meron tayong 3 namatay. No? Yung isa, nadagan na ng part ng kanyang bahay. Yung 2 naman, nag-cardiac arrest. Siguro sa takot after the earthquake, so inatake. So far man, meron tayong isang district hospital sa municipality of Manay. Papunta pa rin ako later on doon para tingnan. Pero ang initial report sa akin, mukhang temporary, pina-evacuate talaga dahil mukhang magiging totally ata na hindi na magagamit. Gov, may mensahe na lang po ba kayo sa ating mga kababayan at pati na rin po sa national government, bumisita na po sa inyo si DSWD Secretary Gatchalian sa ngayon? Of course, sa aking mga kababayan, no, manatili tayong kalmado, mapagbantay at laging hanggang yun ang barangay natin ng disaster training. So, alam na ninyo ang dapat gawin. And of course, sa national government, no, through the leadership of President Bongbong Marcos, nagpapasalamat ako ng malaki. 4 na cabinet secretary ang agaran dumating kanina dito sa probinsya ng Davao. Alright, maraming salamat po, Governor Nelson Dayanghirang. Ingat po kayo.